matapos maungkat ang malalim na koneksyon ng iligal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO kina Alice Cuo, Royina Garma at ang mga Duterte. Ito ay isang malalim na issue kung saan nalabag ang karapatang pantao ng karamihan ng mga Pilipino mula sa EJK, kidnappings, illegal na droga at espiya ng China. Dagdag pa rito ang issue ng korupsyon na nanggagaling mismo sa mga kataas-taasang miyembro ng gobyerno kung saan madalas ay ginagawa na lang nilang biro. Pero ang katotohanan ay mas masaklap pa sa katang-isip lamang. Dito natin makikilala ang negosyong gobyerno at ang mga nakikinabang sa mga kawawang Pilipino. Dahil sa mga bagong impormasyong lumalabas at lalabas pa sa Quad Committee hearings ng House of Representatives, unti-unting nabubunyag ang mga koneksyong pilit pinagtatakpan ng mga mastermind nito. Isa na rito ang brutal at walang awang pagpaslang kay Wesley Barayuga. Kilala bilang isang mabait at marangal na ama at kaibigan sa marami. Siya ay isang retired police general na naging board secretary sa PCSO noong 2018. Dahil sa nalaman nitong korupsyon sa loob ng PCSO, siya ay tinarget ni Royina Garma, ang dating general manager ng PCSO, sa kadahilan ng balak ni Barayuga na maging key witness para sa NBI. Noong Quad Committee hearing, nabigyan ng mas malinaw na imahe ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza, ang isa sa mga salarin na sangkot dito, at kung paano nila pinagplanuhan patayin si Barayuga. Ako po ngayon ay voluntaryong magbibigay ng aking nalalaman at ilalahad ang aking naging partisipasyon sa isang pangyayari sa aking pagkakaalam ay bahagi ng aking tungkulin bilang isang tagasugpo ng salot ng ating lipunan, ang iligal na droga. Ngunit ako po ay nalinlang at napaniwala ang ibinigay na tasking sa akin ay makakatulong laban sa droga. Subalit ito pala ay ginamit sa kasangkapan para sa pansariling interes at masamang layunin. Saad ni Mendoza, si Garma raw ang mastermind sa pagpatay kay Barayuga. Dahil ang utos ay mula kay GM Garma, dating Colonel Royina Garma, na may personal na kaalaman tungkol sa mga iligal na aktibidad ng droga ni Wesley Barayuga. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan na tanggapin ang utos na ito, sa kadahilanang isang opisyal ng gobyerno ang aming target, ako ay napilitan na lang na sumang-ayon at sumunod dahil ang utos ay mula sa nakakataas na opisyal at upperclassman ko na si Colonel Leonardo, at ang utos ay galing mismo sa isang opisyal ng gabinete ni Ma'am Royina Garma. Nasangkot daw si Mendoza sa plano ni Garma na mag-organize ng hit sa isang mataas na posisyon sa gobyerno na involved sa droga. Nais mang imbestigahan ito ni Mendoza, ngunit siya ay dali-daling pinigilan ni Leonardo at sinabing may sapat na impormasyon na si Garma tungkol sa target nila. Sinabi pa niya na ang pagsasagawa ng proyektong ito ang magdidikta sa direksyon ng aking karera bilang isang pulis. Noong Pebrero 2020, muling nagpaluhap si Police Colonel Leonardo at nagbigay ng karagdagang detalye kabilang ang pangalan ng target na kanyang tinutukoy bilang isang Wesley Barayuga, na nalaman ko siya ay kalihim ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Noong panahong iyon, binigyan din niya ako ng sinopsis na naglalarawan sa umanawing pagkakasangkot nito sa iligal na droga. Matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ko kay
Sir Leonardo, na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong verifikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma. Panahong 2020 nang sinimula ng plano, pinangalanan ni Leonardo kay Mendoza si Barayuga bilang target na involved sa droga. Sinabihan din siya ni Leonardo na maghanap ng hitman. Kinontak ni Mendoza si retired Corporal Nelson Mariano upang maghanap ng gun for hire. Matapos tanggapin ang assignment, pinasimulan ko ang paghahanda para sa proyekto, kabilang ang pag-recruit ng isang angkop na tao para isagawa. Kinausap ko si Nelson Mariano, na kilala kong may network kaugnay sa ganitong klaseng operasyon. Dahil siya ang aking dating informant sa mga personalidad ng droga at binigyan ko siya ng paunang detalye ng proyekto. Naisagawa ang pagpatay kay Barayuga noong July 30, 2020 sa kamay ni Nonoy, isang hitman na pinaghahanap pa rin ngayon ng pulisya. Balik naman tayo kay dating General Manager ng PCSO na si Royina Marzan Garma. Sa kanyang termino sa PCSO taong 2019 to 2022, siya ay nakapagtayo ng STL party list na pinondohan gamit ang funds mismo ng PCSO. Dagdag pa rito ang kanyang mga kamag-anak na naka-appoint sa PCSO, kabilang ang kanyang anak sa ilalim ng kontrol ni Garma. During the time that you were DGM of PCSO, do you remember that you have appointed several members of your family? Yes, Mr. Chair. How many? More or less Whatever. 5. I'm sure more than 5, Mr. 7. Chair. Yeah. And one of those is your daughter. Am I correct? You appointed her as confidential agent. Yes or no? Yes, Mr. Chair. You appointed your daughter who is sick as a confidential agent. And do you know the meaning of a confidential agent? Yes, Why did you Mr. appoint your daughter if she's sick? At sa tulong ng mga empleyado at kapamilya ni Garma, milyon-milyon ang nakalap nilang pera mula sa PCSO. Dahil lahat din mula sa hearings na si Garma ay nagsimula bilang pulis sa Davao City. Bukod sa personal nitong kilala, ay malapit ito kay dating Davao Mayor at ex-President Rodrigo Roa Duterte. Panahon 2018, lumipat siya upang magsilbi bilang police chief sa Cebu. Sa panahong ito, nakumpirma ni retired Mayor Tomas Osmeña na may 198 recorded killings si Garma sa loob ng kanyang termino sa Cebu. Dagdag pa rito, kumikita raw si Garma ng 1 million pesos kada linggo mula sa gambling outlets sa Cebu. It says that when Karma was head of CIDG, she was collecting 1 million pesos a week. Involved din si Garma sa pagpaslang sa 3 Chinese drug lords sa loob ng Davao Penal Colony noong 2016, na kung saan inamin ng mga salarin na si Master Sergeant Arthur Narsolis raw ang nag-order ng hit sa 3 Chinese drug lords. Dating boss ni Garma si Narsolis at inamin ni Garma na nagkaroon sila ng relasyon ni Narsolis. Dagdag pa rito, miyembro din si Garma ng Davao Death Squad o DDS, na ngayon isa sa mga iniimbestigahan ng International Criminal Court o ICC. Nilahad ito ni Arturo Las Cañas. Ayon sa kanya, nothing is established in Davao City without the blessing of Rodrigo Roa Duterte. Dagdag pa niya, Duterte is the Lord of all the drug lords in the southern Philippines. He is the most dangerous person in the southern hemisphere. ngunit patuloy pa rin ang pag-deny dito ni Duterte.
Malinaw din sa binigay na testamento at ebidensya sa kaugnayan ni Garma sa DDS at kay ex-President Rodrigo Roa Duterte bilang si Duterte mismo ang nagbigay ng posisyon kay Garma sa PCSO.